Hawak na po ng pulisya ang umano'y gunman sa pagpaslang sa isang pulis na itinapon sa septic tank. Itinuturing na mastermind sa krimen ang isang drug lord na kabilang sa mga high-value individual ng Bulacan. Nakatutok si Marisol Abdurama. So ngayon, may karapatan kang manahimik. Kung ano man ang iyong sasabihin, pwede magamit laban o pabor sa iyo. Sa Tagum, Davao del Norte, naaresto ang umunoy pumatay kay Police Staff Sergeant Renato Casaway Jr., ang pulis na dinispatcha sa loob ng isang septic tank. Ayon sa pulisya, nagbalak pa itong mag-abroad kung hindi natunton itong Miyerkules ng umaga sa tulong ng mag-asawang residente sa lugar. Bagaman naunang napaulat na asset siya ng pinatay na pulis, sinasabi ngayon ng pulisya ng Bulacan kung saan nangyari ang krimen na force multiplier talaga ng pulisya ang suspect at hindi asset. Na-recover na rin sa Malolos, Bulacan ang 9mm pistol ng suspect. January 24 nang mapaulat na nawawala ang nasabing pulis, pero January 31 na siya natagpuan sa isang septic tank sa Malolos, Bulacan. Hindi pa rin masabi ang motibo sa pagpatay sa kanya, pero sinisilip pa rin kung may kinalaman ito sa pagiging pulis niya. How is the victim related to the suspect, Vicky? Tinitignan namin naman kung bakit nga rin may ganung aspeto. Yung biktima went to that area kasi ngayon yung kanilang place of drug trade. So na-penetrate niya. In his affidavit, the same naman po rin yung flow ng resulta. Because it is all about the actions and the accomplishment of Staff Sergeant Casaway doon sa kanilang drug trade. Ayon sa Bulacan PNP, kabilang sa mga itinuturing na high-value individual at dati nang may mga kaso na may kinalaman sa droga ang sinasabing mastermind sa pagpatay sa pulis. Kabilang sa mga kaso ang isa noong 2019 at dalawa noong 2023. May isa pang suspect na sumuko sa mismong provincial director ng Bulacan at isa pang sumuko naman sa hepe ng Malolos Police. Kaya 7 na ang suspect na hawak ng mga otoridad. Lahat sila nagpositibo sa droga at sinampahan na ng mga kaukulang reklamo. 4 pa ang hinahanap. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nangibabaw po ang kabayanihan ng mga pulis na pasahero ng MV Trisha Kirsten 3 habang naghihintay ng tulong at nagpapalutang-lutang sa dagat. Ang kanilang kwento, tinutukan ni John Consulta. Ilang minuto bago lumubog ang MV Trisha Kirsten 3, kita ang pagsusuot ng life vest ng mga pasahero, kabilang ang 10 pulis ng Police Regional Office 9. Pasado 1:00 ng madaling araw, makikitang nakalutang na sa dagat ang mga pasahero. Maririnig ang paulit-ulit na pagpito para makatawag ng saklolo. Pero naging mahirap daw ang sitwasyon dahil bukod sa matinding lamig ng dagat, humalo na rin ang krudo mula sa lumubog na barko. Kaya ang ilang mga pulis gumawa ng paraan para masagip ang ilang mga sugatan at nahihirapan lang huminga, kabilang ang ilang bata. May nakuha akong chichirya doon na 2 bundle. Yun yung tinali ko. Pagkatali ko, sabi ko sa kanya, dito ka kumapit. Hindi yan lulubog. Habang lumalangoy kami, may nakita kaming aparatus. Yung tinatawag nilang parang floating boat na yun, ma'am. Yung aparatus na yun. Tapos dinala ko siya doon. Kasi yung aparatus na yun, ma'am, is may hawakan siya sa gilid. Palagi ko silang kinakausap, minomotivate ko sila na magsusurvive talaga. Magsusurvive tayo dito. Yung sinasabihan ko sila na, huwag kayong mag-alala, andyan na ang rescue, malapit na, may rescue na. Ang isa sa mga pulis naman, may natatanaw daw na isla mula sa kanilang lugar. Kaya pilit daw niya itong nilangoy para makahingi ng tulong. Lumabog na yung barko, may nakita akong island, ma'am, na klarong-klaro yung ilaw, ma'am, pati yung island is maitim. Ibig sabihin, malapit talaga. So, ang purpose ko doon, ma'am, is para makahingi ng tulong. Sa gitna ng trahedya, isang pulis ang nasawi. Proud po ako sa mga heroic deeds nila. Sa halip na iligtas ang kanilang mga sarili, mas pinili ng ating mga pulis na tumulong sa pagsagip sa humigit kumulang na 30 survivors. Gagawaran sa Lunes ng medalya ng kadakilaan ang 9 na pulis.
Ngayong araw, ipinagpatuloy ang search and rescue activities. Muli ring lumusok ang mga technical diver para sa external scanning ng barko at para alamin kung nasaan ang mga lagusan. Nananatili sa 45 ang bilang ng mga nakukuhang bangkay habang 316 ang nailigtas. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mas lalo raw ginanahan ng Philippine Coast Guard na bantayan ang teritoryo ng bansa. Sagot po yan ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, sa naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up anya ang Kalayaan Island Group. Giit ni Tariela, hindi apektado ang moral ng PCG sa pahayag ng senador. Nauna nang nilinaw ni Marcoleta na hindi niya sinabing ipamigay ang Kalayaan Island Group. I'm not really sure whether Senator Marcoleta was able to visit Pag-asa Island. Ang dahilan kung bakit natin ito pinapanindigan, kung bakit natin ito dapat ipaglaban, hindi lamang dahil sa naaayon ito sa batas, but primarily because we know for a fact na may kababayan tayo dito, may mga kabataang Pilipino na nandito ngayon na naniniwahan. Nagsama-sama sa isang pulong sina Naga Mayor Leni Robredo at ilang mambabatas na bahagi ng oposisyon. Sa social media post ni Robredo, kasama niya sa litrato sina dating Senador Franklin Drilon, ang Bayan Party List Representative Chel Diokno, Senador Risa Ontiveros, Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino, Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at dating Budget Secretary Butch Abad. Sabi ni Robredo, mula 2022, ngayon lang daw ulit siya nagkaroon ng pagkakataon para sa isang lunch out. Kasama ang mga taong nakasama raw niya sa maraming laban. May kanya-kanya ring bersyon ng post sina Senator Pangilinan at Aquino pero walang nabanggit na dahilan ng kanilang pagsasama-sama. Ang mga kasama ni Robredo ay mga kaalyadong sumuporta sa kanya noong eleksyon 2022. Mga kapuso, tuloy ang nag-dissipate o nawala ang low-pressure area na dating bagyong Basyang. Ayon po sa Pag-asa, sa ngayon, shear line ang nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon, Northern at Eastern Samar. At nakakaapekto naman ang northeast monsoon sa natitirang bahagi ng Luzon. Gayun din sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Nueva Ecija, Bulacan at natitirang bahagi ng Calabarzon. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Zambales, Camarines Norte, Oriental Mindoro at Palawan. May chance naman ng light to moderate rains sa Eastern Samar, Negros Occidental at Bohol. Habang light to intense rains naman ang posibleng maranasan sa Agusan del Norte at Agusan del Sur, sa Bukidnon, Cotabato at Davao Oriental. Posible ring ulanin bukas ang ilang bahagi ng Metro Manila. Wala po sa Cambodia si Charlie Atong Ang. Yan po ang kinumpirma ng Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation ng Cambodia. Sa isang pahayag, sinabi nilang walang record ang kanilang immigration na pumasok o lumabas sa kahit aling border checkpoint ng Cambodia si Ang, na wanted sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ang paglilinaw ay paraan nila iwaksi ang ilang ulat na nagpapahiwatig na nagtatago sa Cambodia si Ang at may mga pulis mula Pilipinas na ipinadala roon para siya'y tugisin. Sa isang text message, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na paniniwalaan nila ang pahayag ng Cambodia. Git niya, ang star witness na si Julie Patidongan ang nagbigay ng impormasyon na nasa Cambodia si Ang. Patuloy daw na tinutugis ng pulisya si Ang para mabigyang hustisya ang mahigit 100 nawawalang sabongero. Excited raw si Ashley Ortega sa kanyang pagbabalik afternoon prime matapos ang maraming taon. Narito ang aking chika. Thankful si Ashley Ortega sa magandang simula ng 2026. Kung sinulit niya daw ang bakasyon noong holiday season, trabaho agad ang kanyang focus sa pagpasok ng bagong taon. I'm happy na start pa lang ng month ng 2026, sobrang busy na agad. Yun naman yung gusto ko eh. Siyempre, it's a good problem. Medyo nakakapagod pero fulfilling and satisfying naman.
Bibida si Ashley bilang isang babaeng may mental condition sa upcoming afternoon drama series na Apoy sa Dugo, kung saan makakasama niya ang love team ni Derek Monasterio at El Villanueva. Exciting daw ito para sa kanya dahil taon na ang binilang bago siya ulit nagka-project sa afternoon prime. I think show pa ata ni Bianca tsaka ni Miguel, nung love team pa sila dati. Pero ever since kasi puro prime time ako. But it's so good to be back. Yung story talaga is lagi may mga away-away. Yan yung gusto kong gawin. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Recently, guest si Ashley sa serye ng kanyang boyfriend na si Mavi Legaspi na Hating Kapatid, kung saan mapapanood ang crossover ng kanyang karakter mula sa Hating Kapatid patungo sa Apoy sa Dugo. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia? Thank you, Nelson. Hayahay ang buhay ng isang fur baby na sa gitna ng pagtulog, aba, hinatiran pa ng unan. Yan po, at iba pang mga cute moments ng mga fur babies sa Usapang Pets ni Darlene Kai. Mahangin sa labas, perfect moment para sa siesta ng asong si Baubi. Mas lalong nahimbing nga ang tulog niya nang lagyan pa ng unan ni Lola Clarita. Mapapasana all ka na lang dahil hindi naman masyadong obvious na siya raw ang paboritong apo ni Lola. Ayon sa apo ni Lola Clarita, si Baubi ang unang fur baby ni Lola na ipinaampon sa kanila. Tunay na baby ang turing ni Lola Clarita sa alaga. Bukod sa sinusubuan, dinadamitan niya rin ito. Antok na at naghahanap ng tamang pwesto sa kanyang rocking chair ang French Bulldog na si Chico. At nang makahiga na, napapuntong hininga pa nga sabay ngiti. Kansyaw tuloy ng kanyang fur dad para bang napagod sa pagkayod si Chico. Pero ang totoo, na late nang uwi ang kanyang fur dad kaya antok na si Chico sa paghihintay sa kanya. Sweet kisses naman ng mga alaga ang gumigising sa mag-asawang ito sa Pasig City. Ayon sa fur parent na si Laika, hinihintay talaga ng mga alaga ang tunog ng alarm clock bago sila gisingin. Tila rambol ang umaga pero puno ng saya. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.